Noong 2022, nagdidilig ako ng mga baguhan sa iglesia. At napansin ko na ang leader ng iglesia na si Liu Jing ay nakatuon lamang sa sarili niyang mga pangunahing responsibilidad na bihira niyang subaybayan ang ibang mga gampanin at na hindi siya nakikipagtulungan ng may pagkakasundo sa isa pang leader, si Sister Ansin, na madalas nakaaantala sa gawain ng iglesia. Kalaunan, tinanggal si Liu Jing at ako ang napili bilang leader ng iglesia. At palihim kong naisip sa sarili ko, dapat akong makipagtulungan ng may pagkakasundo kay Ansin para ipakita sa mga kapatid na tiyak na hindi ako magiging tulad ni Liu Jing na pinalalaki ang maliliit na bagay at makitid ang pag-iisip na nakatuon lang sa sarili kong mga pangunahing responsibilidad nang walang pakialam sa ibang mga gampanin. Para mapabuti ang kahusayan sa gawain, hinati namin ang mga gampanin. Pangunahin akong responsable para sa gawain ng ebanghelyo at gawaing nakabatay sa teksto. Habang si Ansi naman ang pangunahing responsable para sa gawain ng pagdidilig at gawain ng pag-aalis. Para makita ng mga kapatid na mayroon akong mabuting pagkatao at na ako ay isang maunawaing tao, nagkusa rin akong akuin ang ilang pangkalahatang usapin. Pagkatapos niyon, ginugol ko ang aking oras sa pakikipagtipon sa lahat o sa pagsusubaybay sa gawain ng ebanghelyo at gawaing nakabatay sa teksto. Unti-unti, napansin ko na nabawasan ang pagkaramdam ni Ansin ng pasanin para sa kanyang mga tungkulin kaysa dati at ang ilang gampanin ay pabasta-basta na lamang niyang ginagawa nang hindi sinusubaybayan ng maayos. Nais kong punahin ito sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naisip ko, walang taong perpekto. Lahat ay may mga pagkakataong ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin ng pabasta-basta. Hindi dapat masyadong mataas ang maging pamantayan ko sa kanya. Tutal, kung pupunahin ko iyon, magmumukha akong mabagsik. Magpupuyat na lang ako at susubaybayan ang mga gampaning hindi niya natapos. Kaya, inako ko ang lahat ng gawaing hindi niya natapos. Noong panahong iyon, nais kong matuto pa tungkol sa mga prinsipyo ng pangangaral ng ebanghelyo, ngunit wala akong sapat na oras. Medyo naging atubili ako, ngunit ayokong isipin ni Ansin na inaasikaso ko lamang ang sarili kong mga gampanin, kaya pinilit ko ang sarili kong tiisin ito. Kalaunan, nakita ko na pabawas ng pabawas ang pagkaramdam ni Ansin ng pasanin sa kanyang mga tungkulin at na hindi siya nagmamadaling mangolekta ng impormasyon tungkol sa ilang taong kailangang paalisin. Nagkataong abala noon ang gawain ng ebanghelyo, kaya kung susubaybayan ko ang gawain ng pag-aalis, hindi ko mapapamahalaan ng maayos ang gawain ng ebanghelyo. Kaya pinaalalahanan ko si Ansin na kolektahin ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit pagkatapos, tila hindi pa rin siya nagmamadali at naisip kong makipagbahaginan sa kanya tungkol dito. Ngunit natakot ako na kung masyado akong maraming masabi, magdaramdam siya sa akin, kaya nilunok ko na lang ang mga salita ko. Gayun din, nais kong makibahagi si Ansin sa pangkalahatang usapin sa iglesia para magkaroon ako ng libreng oras na masubaybayan ang gawain ng ebanghelyo. Ngunit pagkatapos ay naisip ko, mas matanda si Ansin sa akin at hindi maganda ang kalusugan. Kaya kung hihilingin ko sa kanya na akuin ang mas maraming gawain, magmumukhang kulang ako sa pangunawa sa kanyang mga paghihirap at wala akong pagmamahal. Mas mabuti pang ako na lang ang gumawa ng kaunti pa. Titiisin ko na lang ang pagod.
labis akong naging atubili sa kalooban ko. Ngunit natakot ako na kung ipapahayag ko ang mga damdaming ito, iisipin ng mga kapatid na pinapalaki ko ang maliliit na bagay at naisip ko, ano kaya ang sasabihin nila tungkol sa akin kapag nagkaganoon? Hahayaan ko na lang at gagawin ko na lang ang lahat ng makakaya ko sa gawaing kaya kong masubaybayan. Sa mga sumunod na araw, madalas akong magpuyat at sa paglipas ng panahon, ang aking pinipigilang pagkadismaya ay nagsimulang umapaw. Ngunit pagkatapos ay naisip ko kung paanong dahil pinamamahalaan ko ang lahat ng gawain, tiyak na iisipin ni Ansin na mayroon akong mabuting pagkatao kaya pinigil ko ito. Ganito rin ako kapag nakikisalamuha sa ibang mga kapatid. Hindi nauunawaan ng ilang kapatid ang mga isyung may kinalaman sa mga setting ng seguridad sa computer at mga update sa software. Pero pwede naman silang matuto sa pamamagitan ng panonood ng mga tutorial. Pero hinihintay pa rin nila ako na tulungan silang iset up ito. Nagreklamo ako sa sarili ko. Napakarami kong gawain ang pamumuno na dapat gawin. Bakit hindi ninyo gawin ang mga bagay na ito ng kayo lang, sa halip na hintayin ako para tulungan kayo? Ngunit, hindi ako naglakas loob na punahin ang kanilang mga issue dahil sa takot na magmumukha akong masyadong pinapalaki ang maliliit na bagay at mahilig mangpuna at na magkakaroon sila ng masamang impresyon sa akin. Kaya nagpasya akong tulungan na lang sila ng kaunti pa kung kaya ko naman. Sa ganitong paraan, palagi akong nagpaparaya at nakikipagkompromiso sa iba. Nagiging mahigpit sa aking sarili habang nagiging mapagparaya sa iba. Ang mga kapatid ay naging labis na umaasa sa akin. Kaya inisip kong ako ay may mabuting pagkatao, hindi nagpapalaki ng maliliit na bagay, at kayang makipagtulungan kahit kanino. Lalo na kapag naririnig kong sinasabi ng mga kapatid na mukha akong pagod at napakaabala. Labis na gumiginhawa ang kalooban ko. Iniisip kong sulit ang aking pagdurusa. Sa loob ng sumunod na ilang buwan, inako ko ang iba't ibang uri ng mga gampanin sa iglesia. Kaya nawalan na ako ng oras para sa mga devosyonal at hindi ko nasubaybayan ang gawain ng ebanghelyo. Bunga nito, walang sino man ang pumapasok sa mga prinsipyo sa pangangaral ng ebanghelyo. Walang mga paglihis na matukoy sa gawain at ang gawain ng ebanghelyo ay walang ibinungang resulta. Mabagal din ang pag-usad ni Ansin sa gawain ng pag-aalis at ang mga problema sa mga tagadilig ay hindi nasubaybayan o nalutas. Nang makita ito, labis akong nabalisa at nakaramdam ng kawalang magawa sa kalooban ko. Sa puntong ito, lumapit ako sa harap ng Diyos para manalangin. O Diyos, nagbayad ako ng malaking halaga sa aking mga tungkulin bilang isang leader. Ngunit, ang gawain ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Pakiusap, bigyang liwanag at gabayan mo ako upang makilala ko ang aking mga problema. Isang araw, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Pagbahaginan na natin ngayon ang sumunod na kasabihan tungkol sa wastong asal. Maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba. Ano ang ibig sabihin ng kasabihang ito? Ang ibig sabihin nito ay dapat maging mahigpit ang mga hinihingi mo sa iyong sarili at maging maluwag sa ibang tao para makita nila kung gaano kaganda ang kalooban mo at kung gaano ka kamapagbigay. Bakit dapat itong gawin ng mga tao kung gayon? Ano ang layo nitong makamit? Posible ba itong magawa?
Ito ba ay talagang natural na pagpapahayag ng normal na pagkatao? Dapat mong ikompromiso ng husto ang sarili mo para gawin ito. Dapat kang maging malaya sa mga pagnanasa at hinihingi. Kinakailangang makaramdam ka ng mas kaunting kagalakan, magdusa ng higit pa, magbayad ng mas malaking halaga, at mas magtrabaho pa para hindi na kailangang mapagod ang iba. At kung umaangal, nagrereklamo, o hindi gumagawa ng maayos ang iba, hindi ka dapat labis na humingi sa kanila. Ang humigit kumulang ay sapat na. Naniniwala ang mga tao na isa itong tanda ng marangal na moralidad. Pero, bakit huwad itong pakinggan para sa akin? Hindi ba ito huwad? Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang natural na pagpapahayag ng pagkatao ng isang ordinaryong tao ay ang maging mapagparaya sa kanyang sarili at mahigpit sa iba. Isa iyang katunayan. Kung ang mga tao ay inaasahang mamuhay ayon sa ideya ng pagiging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba, anong paghihirap ang dapat nilang pagdaanan? Kaya ba talaga nila itong tiisin? Ilang tao ang makakagawa nito? Wala. At bakit ganoon? Ang mga tao ay likas na makasarili. Kumikilos sila ayon sa prinsipyo na ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Talagang ang ipinanganak ang tao na makasarili. Ang tao ay isang makasariling nilalang at lubos na nakatuon sa satanikong pilosopiyang iyon. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Iniisip ng mga tao na magiging nakapipinsala sa kanila at hindi natural ang hindi maging makasarili at hindi ingatan ang kanilang sarili kapag may nangyayari sa kanila. Ito ang pinaniniwalaan ng mga tao at ganito sila kumikilos. Kung ang mga tao ay inaasahan na hindi maging makasarili at maging mahigpit sa mga hinihingi sa kanilang sarili at handang mawalan sa halip na magsamantala sa iba, at kung inaasahan silang masayang magsasabi kapag may nagsasamantala sa kanila, "Nagsasamantala ka, pero ayos lang sa akin ito. Isa akong mapagparayang tao. Hindi kita babatikusin o susubukang gantihan. At kung hindi ka pa sapat na nakinabang, huwag kang mag-atubiling magpatuloy." Isa ba itong makatotohanang inaasahan? Ilang tao ang kayang gawin ito? Ganito ba ang karaniwang asal ng tiwaling sangkatauhan? Malinaw na hindi normal na nangyayari ito. Bakit kaya? Dahil ang mga taong may mga tiwaling disposisyon, lalo na ang mga makasarili at ubod ng samang tao, ay nagsisikap para sa kanilang mga sariling interes at hinding-hindi makakaramdam ng pagkakontento dahil sa pag-iisip sa iba. Kaya, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, kapag nangyayari ito, ay isang anomalya. Maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba. Ang pahayag na ito tungkol sa wastong asal ay malinaw na isang hinihingi lang na hindi tumutugma sa mga katunayan o sa pagkatao, na ipinapataw sa tao ng mga panlipunang moralista na hindi nauunawaan ang pagkatao. Para itong pagsasabi sa daga na hindi ito pwedeng magbutas, o sa pusa na bawal itong manghuli ng mga daga. Tama bang hingiin ang ganoon sa mga ito? Malinaw na hindi tugma sa realidad ang hinihinging ito at napakahungkag nito. Sinasabi ng Diyos na ang kalikasan ng tao ay likas na makasarili, na palaging pinagpaplanuhan at iniisip ng mga tao ang sarili nilang mga interes, at na kapag nakikisalamuha sa iba, hangad lamang ng mga tao na magkaroon ng pakinabang at iwasan ang kawalan. Sapat na ito para ipakita na ang mga tiwaling tao
ay talagang hindi maaabot ang antas ng pagiging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba. Sa pagninilay sa aking pakikipagtulungan kay Ansin sa aming mga tungkulin, nang mapansin ko na hindi siya nagmamadaling tipunin o ayusin ang mga materyales tungkol sa mga taong kailangang paalisin, gusto ko talagang punahin ito sa kanya. Ngunit natakot ako na baka sabihin niyang masyado akong maraming hinihingi at hindi ako maunawain. Para ipakita sa lahat na talagang mapagbigay ako at hindi isang taong pinapalaki ang maliliit na bagay, patuloy kong kinonsinti ang kanyang pag-uugali. Mahigpit na hinihingi sa sarili ko na gumawa pa ng higit hanggat kaya ko, nananatiling abala araw-araw. Dahil dito, nawalan ako ng oras para sa mga devosyonal at ang gawain ng ebanghelyo na pangunahin kong responsibilidad ay wala ring ibinungang resulta. Sa panlabas, tila sinusunod ko ang ideya na maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba. Ngunit, nang makompromiso ang mga interes ng aking laman, nakaramdam ako ng sama ng loob at pag-ayaw, at napuno pa nga ako ng mga reklamo. Nagkunwari din akong mapagbigay ako. Noon ko lang tunay na natanto na ang kasabihang maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba ay talagang mapagpaimbabaw at na hindi talaga ito ang katotohanan. Ang pamumuhay ayon sa pahayag na ito tungkol sa moral na pag-asal ay iniwan akong hapong-hapo, kapwa sa katawan at sa isip. Pagkatapos nito, lumapit ako sa harap ng Diyos upang ipagpatuloy ang pagninilay sa aking sarili. Nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Masasabi ng may katiyakan na karamihan sa mga taong humihingi sa kanilang sarili na tuparin ang moralidad ng pagiging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba ay nahuhumaling sa katayuan. Bunsod ng kanilang mga tiwaling disposisyon, hindi nila maiwasang hangarin ang reputasyon sa gitna ng mga tao, katanyagan sa lipunan at katayuan sa paningin ng iba. Ang lahat ng bagay na ito ay nauugnay sa kanilang pagnanais para sa katayuan at hinahangad ang mga ito nang nakakubli sa kanilang wastong asal. At paano nangyayari ang mga paghahangad nilang ito? Ang mga ito ay ganap na nagmumula sa at ibinubunsod ng kanilang mga tiwaling disposisyon. Kaya, anuman ang mangyari, tuparin man ng isang tao ang moralidad ng pagiging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba o hindi. At kung nagagawa man niya ito ng perpekto o hindi, hinding-hindi nito mababago ang kanyang pagkataong diwa. Sa ipinapahiwatig nito, nangangahulugan ito na hindi nito mababago sa anumang paraan ang kanyang pananaw sa buhay o sistema ng pagpapahalaga, o magagabayan ang kanyang mga saloobin at perspektiba sa lahat ng uri ng tao, pangyayari at bagay. Hindi ba iyon ang kaso? Kapag mas may kakayahan ang isang tao na maging mahigpit sa kanyang sarili at mapagparaya sa iba, mas nagiging mahusay siya sa pagkukunwari, pagpapanggap, at sa panlilihis sa iba sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali at kalugod-lugod na mga salita, at mas likas siyang nagiging mapanlinlang at buktot. Kapag mas ganitong uri siya ng tao, mas nagiging malalim ang kanyang pagmamahal at paghahangad sa katayuan at kapangyarihan. Gaano man kamukhang dakila, kapuri-puri at tama ang kanyang panlabas na wastong asal, at gaano man ito kalugod-lugod pagmasdan para sa mga tao, ang hindi masabing paghahangad na nasa kaibuturan ng kanyang puso, pati na ang kanyang kalikasang diwa at maging ang kanyang mga ambisyon ay maaaring sumambulat mula sa kanya anumang oras.
Sa makatwid, gaano man kabuti ang kanyang wastong asal, hindi nito maikukubli ang kanyang likas na pagkataong diwa o ang kanyang mga ambisyon at pagnanais. Hindi nito maikukubli ang kanyang kahindik-hindik na kalikasang diwa na hindi nagmamahal ng mga positibong bagay at tutol at napopoot sa katotohanan. Gaya ng ipinapakita ng mga katunayang ito, ang kasabihang maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba ay talagang katawa-tawa. Inilalantad nito ang mga ambisyosong tao na tinatangkang gumamit ng gayong mga kasabihan at pag-uugali para pagtakpan ang kanilang mga hindi kabanggit-banggit na ambisyon at pagnanais. Inilantad ng mga salita ng Diyos kung ano talaga ako. Pinagnilayan ko kung paanong tinanggap ko ang posisyon ng pamumuno ng may ambisyon at pagnanais. Nais na magtatag ng isang mabuting imahe sa puso ng mga kapatid. Nang makita kong si Ansin ay walang pagkaramdam ng pasanin sa kanyang tungkulin, hindi ko siya inilantad ni tinulungan. Bagkus ay kinunsinti ko pa siya. Inako ko mismo ang gawaing hindi niya nasubaybayan. Ginagamit ang tila mabuting pag-uugali bilang pagkukunwaring mapagbigay. Nang makita ko na ang mga kapatid ay hindi nagkukusang mag-aral ng mga kasanayan sa computer, pasibong naghihintay na asikasuhin ko ito. Nais kong punahin ang kanilang mga problema. Ngunit natakot akong sabihin nilang hindi ako maunawain sa kanila, kaya patuloy lang akong nagparaya. Nang maubos ang aking lakas at hindi na kaya ng isip ko, nagdamdam ako at naging hapong-hapo ako at nakaramdam ako ng sama ng loob at pag-ayaw. Ngunit upang makita ng lahat na hindi ko pinapalaki ang maliliit na bagay, na ako ay mapagsaalang-alang, mapagparaya at palaging iniisip ang iba, tiniis ko ang lahat at hindi ko pinuna ang kanilang mga issue na nagresulta sa hindi ko pagkakagawa ng maayos sa aking mga pangunahing responsibilidad. Ginawa ko ang lahat ng ito upang protektahan ang aking imahe at katayuan sa puso ng mga tao. Talagang mapagpaimbabaw ako. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nagkaroon ako ng ilang bagong pagkaunawa sa aking sarili. May ilang taong tila talagang masigla sa pananampalataya nila sa Diyos. Gustong-gusto nilang mag-asikaso at magmalasakit sa mga gawain ng iglesia at palagi silang nangunguna. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, nadidismaya nila ang lahat sa sandaling maging mga leader na sila. Hindi sila tumutuon sa paglutas sa mga praktikal na problema ng hinirang na mga tao ng Diyos. Sa halip, ay ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila upang kumilos para sa kapakanan ng sarili nilang reputasyon at katayuan. Gustong-gusto nilang magpakitang gilas para tingalain sila ng iba. At palagi nilang ikinukwento kung paano nila ginugugol ang sarili nila at paano sila nagpapakasakit para sa Diyos. Pero hindi nila inilalaan ang mga pagsisikap nila sa paghahangad sa katotohanan at sa buhay pagpasok nila. Hindi ito ang inaasahan sa kanila ng sino man. Kahit na nagpapakaabala sila sa gawain nila, nagpapasikat sa bawat okasyon, nangangaral ng ilang salita at doktrina, nakakamit ang pagtingala at pagsamba ng ilang tao, inililihis ang puso ng mga tao at pinatatatag ang katayuan nila. Ano ang resulta nito sa huli? Kung gumagamit man ang mga taong ito ng maliliit na pabor para suhulan ang iba o nagpapakitang gilas ng kanilang mga kaloob at abilidad, o gumagamit ng iba't ibang pamamaraan para ilihis ang mga tao at sa pamamagitan noon ay matamo ang pagiging mabango sa mga ito, anumang pamamaraan ang gamitin nila para makuha ang loob ng mga tao
at magkaroon ng katayuan sa puso ng mga ito. Ano ang nawala sa kanila? Nawala sa kanila ang oportunidad na makamit ang katotohanan habang ginagawa ang mga tungkulin ng isang leader. Gayun din, dahil sa iba't ibang pagpapamalas nila, naipon ang masasama nilang gawa na magdadala ng kanilang pangwakas na kalalabasan. Gumagamit man sila ng maliliit na pabor para manuhol at mambitag ng mga tao, o nagpapasikat ng kanilang mga sarili, o nagpapakitang tao para ilihis ang mga tao, at gaano man karaming benepisyo at gaano man kalaking kasiyahan ang tila nakukuha nila sa paggawa nito sa panlabas. Kung titingnan ito ngayon, tama ba ang landas na ito? Ito ba ang landas ng paghahangad sa katotohanan? Isa ba itong landas na makapagdadala ng kaligtasan sa isang tao? Malinaw na hindi. Gaano man katalino ang mga pamamaraan at pandarayang ito, hindi maloloko ng mga ito ang Diyos. At ang lahat ng ito sa huli ay kokondinahin at kasusuklaman ng Diyos. Dahil nakatago sa likod ng ganoong mga pag-uugali ay ang matinding ambisyon ng tao at isang saloobin at diwa ng antagonismo sa Diyos. Sa puso ng Diyos, talagang hindi niya kailanman kikilalanin ang mga taong ito bilang mga taong gumagawa ng kanilang mga tungkulin, at sa halip ay ilalarawan niya ang mga ito bilang mga taong gumagawa ng masama. Anong hatol ang ipinapataw ng Diyos kapag tinatrato ang mga taong gumagawa ng masama? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kapag sinabi ng Diyos, magsilayo kayo sa akin, saan niya gustong pumunta ang ganoong mga tao? Ipinapasa niya ang mga ito kay Satanas, sa mga lugar na pinamumuhayan ng mga pulutong ng mga Satanas. Ano ang pangwakas na kahihinatnan para sa kanila? Pahihirapan sila ng masasamang espiritu hanggang sa mamatay sila, na ang ibig sabihin ay lalamunin sila ni Satanas. Hindi gusto ng Diyos ang mga taong ito na nangangahulugang hindi niya ililigtas ang mga ito. Hindi sila mga tupa ng Diyos, lalong hindi mga tagasunod niya. Kaya, hindi nabibilang ang mga ito sa mga taong ililigtas niya. Ganito inilalarawan ng Diyos ang mga taong ito. Kaya, ano talaga ang kalikasan ng pagtatangkang kunin ang loob ng mga tao? Ito ay paglakad sa landas ng isang antikristo. Pag-uugali at diwa ito ng isang antikristo. Higit pang malubha rito ay ang diwa ng pakikipag-agawan sa Diyos para sa hinirang na mga tao niya. Mga kaaway ng Diyos ang ganoong mga tao. Ganito inilalarawan at ikinakategorya ang mga antikristo, at ganap na tumpak ang lahat ng ito. Inilalantad ng Diyos na hindi hinahangad ng mga tao ang katotohanan, at na pagkatapos nilang tumanggap ng mga posisyon ng pamumuno, gumagamit sila ng iba't ibang pamamaraan at panlilin lang upang kunin ang loob ng mga tao at iligaw ang mga ito. Tila ba nauunawaan nila ang mga paghihirap at nararamdaman ng iba, ngunit ang kanilang layon ay ang protektahan ang kanilang reputasyon at katayuan, at ang tingalain sila ng iba. Ito ang landas ng mga antikristo. Ang inilalantad ng Diyos ay ang mismong kalagayan ko. Mula pagkabata, naimpluwensyahan na ako ng kasabihang maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba. Naniwala ako na sa pakikisalamuha sa iba, dapat maging maunawain at mapagparaya ang isang tao. Mas maging mapagsaalang-alang sa iba, kaya ang pagtitiis ng kaunting hirap o ang pagpapakapagod ay maliit na bagay lang, at ang paggawa nito ay tanda ng marangal na karakter.
namuhay ako ayon sa tradisyonal na kultura ni Satanas. Nang makita kong ginagampanan ni Ansin ang kanyang mga tungkulin ng pabasta-basta, hindi ko ito inilantad at inako ko pa nga ang gawaing hindi niya nasubaybayan. Bunga nito, nabawasan ng nabawasan ang pagkaramdam niya ng pasanin sa kanyang mga tungkulin. Nang makita ko ang mga kapatid na nagiging tamad at ayaw magsumikap na matuto ng ilang simpleng computer setting nang sila lang, bukod sa hindi ko pinuna ang kanilang mga problema, ginawa ko pa ito para sa kanila, na nagdulot sa kanila na basta na lang umasa sa akin para sa lahat ng bagay. Upang makamit ang paghanga ng mga kapatid, nagkunwari akong maunawain, kahit na lubos na labag ito sa aking kalooban na nanlilihis sa iba. Gumawa ako ng mga bagay para pagbigyan ang mga interes ng laman ng mga tao upang makuha ko ang kanilang loob, lalo pang nagiging buktot, mapanlinlang at mapagpaimbabaw. Bagamat nakamit ko ang paghanga ng mga tao, napinsala ko ang gawain ng iglesia at nagdulot ako ng pinsala sa mga kapatid. Hindi maganda ang naging resulta ng gawain ng ebanghelyo at naantala ang gawain ng pag-aalis. Hindi ko ginagampanan ang aking mga tungkulin. Gumagawa ako ng kasamaan. Nilalakaran ko ang landas ng isang antikristo. Nang matanto ko ito, umiyak ako at nanalangin sa Diyos. O Diyos, lagi kong sinusubukang protektahan ang aking katayuan sa puso ng mga tao na umantala sa gawain ng iglesia. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagliligtas. Nais kong magsisi sa harap mo at gampanan ang aking mga tungkulin sa isang praktikal na paraan. Kalaunan, nagtapat ako kay Ansin tungkol sa aking kalagayan kamakailan at pinuna ko ang mga problemang nakita ko sa kanya. Pagkarinig nito, handa siyang pagnilayan ang kanyang sarili at matuto ng aral. Nang marinig kong sabihin ito ni Ansin, kapwa ako na konsensya at medyo naalo. Nakaramdam ako ng pagkakonsensya dahil sa pamumuhay ko ayon sa tradisyonal na kultura ni Satanas. Dahil malinaw kong nakita ang mga problema ni Ansin, ngunit nabigo akong punahin ang mga iyon. Ngunit masaya ako dahil sa ilalim ng gabay ng mga salita ng Diyos, sa wakas ay nakapaghimagsik ako laban sa aking sarili at naisagawa ko ang katotohanan. Pagkatapos nito, lumapit ako sa harap ng Diyos upang manalangin at magnilay. Natanto ko na mayroon akong katulad ng mga problema sa aking pakikitungo kay Sister Liyuen, ang diakono ng pangkalahatang usapin. Batay sa kanyang kakayahan, may ilang gampanin na kaya niyang gawin ng maayos, ngunit pinagbibigyan niya ang kanyang laman at ayaw magsumikap. Napansin ko ang kanyang mga problema, ngunit hindi ko pinuna ang mga iyon, at sa halip ay pinagbigyan ko ang kanyang laman. Iniisip na magbabayad na lang ako ng kaunti pang halaga at gagawa ng kaunti pa para hindi niya masabing hindi ako mapagsaalang-alang sa kanya. Natanto ko na namumuhay rin ako ayon sa tradisyonal na ideyang kultural na maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba. Nais kong purihin niya ako dahil sa pagkakaroon ng mabuting pagkatao. Kaya lumapit ako sa harap ng Diyos at nanalangin, humihiling sa Diyos na patnubayan akong maghimagsik laban sa aking mga maling intensyon at umasal at kumilos ayon sa kanyang mga salita. Naalala ko ang mga salita ng Diyos. Huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isaalang-alang ang mga interes ng tao at huwag isipin ang iyong sariling pride, reputasyon at katayuan.
kailangan mo munang isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat kang maging mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at magsimula sa pagbubulay-bulay kung mayroon ba o walang karumihan sa paggampan mo sa iyong tungkulin. Kung ikaw ba ay naging tapat, kung natupad mo ang iyong mga responsibilidad, at kung naibigay mo ang lahat mo. Gayon din, kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia. Kailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng mga prinsipyo kung paano umasal at gumawa ng mga bagay. Ang pagganap sa aking mga tungkulin ay hindi dapat pakitang tao at dapat kong tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos at ituwid ang aking mga intensyon. Unahin ang gawain ng iglesia. Sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa ng ganito, na ako ay makakaayon sa layunin ng Diyos. Nais ng Diyos na tuparin natin ang kanya-kanya nating papel at na magtulungan tayo ng may pagkakasundo sa ating mga tungkulin upang magampanan natin ng mas mahusay ang ating mga tungkulin sa paglipas ng panahon. Kailangan kong maghimagsik laban sa aking mga maling intensyon at pakitunguhan ang aking mga kapatid ng ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Para sa mga may mahusay na kakayahan, kung kaya nilang gumawa ng mahusay na trabaho, ngunit hindi nila iyon ginagawa, kung nagpapabaya o nagiging pabasta-basta sila, kailangang punahin at ilantad ang kanilang mga problema upang malaman nila ang kanilang katiwalian, matupad nila ang kanilang mga responsibilidad, at makapagsanay pa ng higit. Para sa mga kapatid na may mahinang kakayahan, kung tunay silang may mga paghihirap, kailangan nila ng matyagang tulong at suporta na nagpapahintulot sa kanilang gawin ang kanilang bahagi sa abot ng kanilang makakaya. Sa pagsasagawa ng ganito, naituon ko ang aking lakas sa aking mga pangunahing tungkulin nang hindi naaantala ang gawain ng Ebanghelyo. Isang araw, pagkatapos ng isang pagtitipon, nilapitan ko si Liyun at pagkatapos maunawaan ang kanyang aktwal na mga paghihirap, nilinaw ko ang gawaing kailangan niyang gawin sa loob ng kanyang mga responsibilidad at pinuna ko ang kanyang mga problema. Sinabi ni Liyun, "Talagang wala akong pagkaramdam ng pasanin sa aking mga tungkulin kamakailan. Sa iyong pakikipagbahagi na nito sa akin, alam ko na ngayon kung paano magsagawa at handa akong pasanin ang aking mga responsibilidad." Nang marinig ang mga salita ni Liyun, nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Nakita ko na ang pagtulong sa aking mga kapatid na matupad ang kanilang mga responsibilidad at magampanan ang kanilang sariling mga papel sa kanilang mga tungkulin ay mas kapaki-pakinabang para sa gawain ng iglesia. Ngayon, hindi na ako nakikisalamuha sa aking mga kapatid batay sa tradisyonal na ideyang kultural na maging mahigpit sa iyong sarili at mapagparaya sa iba, at pinupuna ko at tinutulungan sila sa kanilang mga problema nang hindi sinusubukang protektahan ang aming mga relasyon sa laman. Natuklasan kong ang pag-asal sa ganitong paraan ay nakapagpapanatag at nakapagpapalaya. Ang mga pagbabagong ito ay pawang bunga ng salita ng Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos.